Ang pagpasok sa kolehiyo ay isang malaking hakbang para sa maraming kabataan. Sa yugtong ito, hindi may iwasan ang mga bagong hamon tulad ng pagkakahiwalay sa pamilya, mas mataas na antas ng akademikong responsibilidad at pangangailangang mag-manage ng sarili. Isa sa mga karaniwang kinaharap ng mga estudyante ay ang akademikong prokrastinasyon. Sa kabila ng kaalaman ng mga estudyante mula sa AB Psychology sa mga prinsipyo ng motibasyon at stress management, marami sa kanila ang nahuhulog sa siklo ng pagpapaliban. Ang pananaliksik na ito ay naglalayong tukuyin ang mga sanhi ng prokrastinasyon, ang epekto nito sa akademikong pagganap at emosyonal na kalagayan, at kung paano nagagamit ang mga estudyante ang kanilang kaalaman sa psikolohiya upang harapin ito. Layunin ng pananaliksik na ito ay tukuyin ang mga personal, akademiko at panlipunang salik na nagdudulot ng prokrastinasyon. Alamin kung paano naaapektuhan ng prokrastinasyon ang marka, attendance at class participation. Suriin ang epekto nito sa mental at emosyonal na kalusugan ng estudyante. Tukuyin kung paano ginagamit ng mga estudyante ang kanilang kaalaman sa psikolohiya upang mapanghiwaan ang prokrastinasyon. Para sa kahalagahan ng pag-aaral para sa mga guro, nagbibigay ito ng kaalaman upang makagawa ng mga angkop na teaching strategy na tutugon sa suliranin ng prokrastinasyon ng mga estudyante. Para sa mga mag-aaral, tumutulong ito sa pagkilala at pagharap sa sariling prokrastinasyon gamit ang kaalaman sa psikolohiya. Para sa mga susunod na mananaliksik, nagsisilbing batayan at gabay para sa mga susunod na pag-aaral kaugnay ng akademikong prokrastinasyon at mental na kalusugan. Makikita sa Figure 1 ang tatlong pangunahing salik na bumubuo sa input ng modelo ng akademikong prokrastinasyon. Una, personal na salik na kinabibilangan ng antas ng self-esteem, kakayahan sa time management at motibasyon sa estudyante. Ang mga aspetong ito ay nagsisilbing panloob na dahilan kung bakit nahihirapan ng mga mag-aaral na masimulan at tapusin ang kanilang mga gawain sa oras. Pangalawa ay ang akademikong salik na tumutukoy sa dami ng asignatura, takdang aralin at isang modality, mga salik na nagdudulot ng karagdagang presyon at maaaring magpataas ng tendensyang mga mag-procrastinate. At panghuli, ang panlipunang salik na kinabibilangan ng suporta mula sa pamilya at mga kaibigan, pati na rin ang mga impluwensya ng social media bilang isang distraction na nagiging hadlang sa konsentrasyon ng mga estudyante. Sa proseso naman, makikita ang mga mismong karanasan ng prokrastinasyon kung saan ipinapakita ang pagpapaliban ng mga gawain pang-akademiko at ang kakulangan sa pagsunod-sunod sa itinakdang schedule. Kasama rito ang emosyonal na reaksyon ng mga estudyante tulad ng pagkabalisa, guilt, at stress na nagdudulot ng pangangailangan para sa epektibong coping strategies. Para naman sa output, makikita ang epekto ng prokrastinasyon sa emosyonal na aspeto tulad ng pagkabalisa, guilt, at pagkababa ng pagpapahalaga sa sarili ng mga estudyante. Sa akademikong aspeto naman, nakakaapekto ito sa pagbaba ng marka, pagliban sa klase at kawalan na aktibong pakikilahok sa mga gawain sa paaralan. Bilang tugon, nirerekomenda ang mga intervensyon gaya ng peer mentoring, mental wellness program, at mga pagsasanay sa time management at study habits upang matulungan ang mga mag-aaral at mapabuti ang kanilang disiplina sa pag-aaral at kalusugang pangkaisipan. Narito naman ang mga rekomendasyon. Una, maglunsad ng peer mentoring programs para sa mga estudyanteng may mataas na antas ng prokrastinasyon. Isama din sa curriculum ang pagtuturo ng time management study habits. Pangatlo, maglunsad ng mental wellness workshops upang matulungan ang mga estudyante sa pamamahala ng stress. Hikayatin din ng mga estudyante na gamitin ang kanilang kaalaman sa psikolohiya bilang personal na tool para sa prokrastinasyon. Para naman sa metodolohiya, gumamit ang pananaliksik ng deskriptibo, kwantatibong disenyo upang masuri ang antas at epekto ng akademikong prokrastinasyon. Sinasagawa ang survey sa pamamagitan ng Google Forms at ginamitan ng 5-points Likert scale upang masukat ang pananaw ng mga estudyante sa kanilang sariling gawi.
Isinasailalim sa pagsusuri ang mga sagot mula sa 100 first-year AV Psychology student ng Minsokalapan gamit ang mga statistical na pamamaraan tulad ng mean at percentage analysis. Resulta ng pag-aaral. Mataas ang antas ng prokrastinasyon sa mga kalahok. Karamihan ay nagkakaroon ng stress at pagkabilisa dulot ng pagpapaliban. Bumaba ang kanilang academic performance at partisipasyon. May mga positibong epekto ang emotional support mula sa pamilya at kaibigan sa pagmamanage ng stress dulot ng partisipasyon. Konklusyon, ang akademikong prokrastinasyon ay may negatibong epekto sa marka at sa emotional at mental na kalusugan ng mga mag-aaral. Sa kabila ng kanilang kaalaman sa psikolohiya, marami pa rin ang hindi nagagampanan ng ayos ang mga gawaing pang-akademiko dahil sa kawalan ng labis na disiplina sa oras at sa labis na stress. Gayunpaman, natuklasan din ng mga sapat na suporta mula sa kapwa ay nakakatulong upang mapagaan ng epekto ng prokrastinasyon. Mahalaga ang aktibong paglalapat ng kaalaman sa psikolohiya bilang bahagi ng coping strategies. Narito naman ang mga rekomendasyon. Una, maglunsad ng peer mentoring programs para sa mga estudyanteng may mataas na antas ng prokrastinasyon. Isama din sa curriculum ang pagtuturo ng time management study habits. Pangatlo, maglungsad ng mental wellness workshops upang matulungan ang mga estudyante sa pamamahala ng stress. Hikayatin din ng mga estudyante na gamitin ang kanilang kaalaman sa psikolohiya bilang personal na tool para sa prokrastinasyon.